Yun, no? We mint more. Mukhang ano to, mukhang restrike ito or recopy. Iba din yung tenga, iba rin yung eyes. Magta-take risk ako para dito sa gold coin ako. Layo, boss. Anong bibenta mo? Dito lang sa Pinay Pawn Stars! Sarap talaga niyang peanut butter natin eh, no? Sir, magandang hapon. Ano pa pangalan nila? Bibo. Bibo! Oo, kanina. Bibo. Taga saan si Bibo? Tubong Pagsangan, pero ngayon nakatira sa Malvar. Malvar. Saan ba Malvar? Malvar, Batangas. Ah, Batangas. Okay. Paano sadya niyo rito? Kaya lang, inom muna ako. Ba? Kinakabahan. Pumirit pa. Okay. Kailangan mo na lang, ano yung dala mo? Sovereign coin, gold. Ano? Gold coin. Alam mo ba, may isang barya mula sa taong 1,000, 900 at 11 na hindi lamang gawa sa purong ginto, kundi may dala ring mayamang kasaysayan. Ito ay ang British Gold Sovereign. Yari ito sa 22 karat na ginto at tampok ang disenyo ni Benedetto Pistrucci kung saan makikita si San Jorge na pumapatay sa isang dragon. Ang disenyo ay sumisimbolo ng katapangan at tagumpay laban sa kasamaan. Ang ganitong klase ng barya ay hindi lamang ginamit noon bilang legal na salapi, kundi kinokolekta pa rin hanggang ngayon dahil sa likas nitong halaga sa kasaysayan at sa merkado ng ginto. At ang binebenta sa PP Stars ay isang British Sovereign King's Coin. Wow, gold coin. Ay, gusto ko yan, mga gold coins. Gusto ko to. Okay, saan mo naman nakuha to? Bili ko yan sa Libya. Binigay sa? Binili ko sa Libya. Libya. Galing ka ng Libya? Wow. Ano ba tsura ng Libya? Hindi ba war country yun? Ayan, kaya ako, isa yan sa dahilan kung bakit ko binili gawa ng nag-uwi ng mga tao nun eh. Nagkakagulo pa rin. Nagkakagulo, civil war. Nag-start 2011 yata nung si Muammar. Hindi mo pinatay. Nakipaglaban si Muammar Gaddafi sa NATO. Yes. In-out siya eh. Inalas siya sa Libya, di ba? Si Muammar Gaddafi, yes. Si Gaddafi, yes. A great Libyan leader. Yes. Na na-oust from his position. Okay, so madami ang Libya kasi talagang war country yan. Parang hindi ko alam yung eksaktong story na narinig ko lang o nababasa-basa. Tsaka pagka sinabi mong Libya, sa red alert, parang kakampi ng mga Russia, kalaban ng NATO, di ba? So okay, gold coins. So magkano mo naman ito binibenta? 55. 55. Okay? So tawag tayo ng expert na numismatist. Numismatist, tama ba? Numismatist expert. Sir Armand Di Maranan. Ayan. So syempre tawagin na natin dito syempre sa numismatist din, pati sa picker at overall matanda, si Sir Angelo Bernardo. Hindi ko na nga sinabi. Okay, Sir Arman. Gold coins, alam mo na may tayo sa mga gold, no? Ang bigot nyo, no? Ang bigot, ilang grams to? 200. No, 200. Ang bigat niyan. Ang bigat sa necklace mo niyan, ha? Okay. It's a sovereign. Ma'am, Pwede natin. Wait muna, wait. So, syempre, iba na tayo rito. So, camera, halika rito. Tingnan nyo to. Halika rito. Lang, iayusin naman natin to. Ang pangit naman ang pagkakaayos mo nito. Hindi pa to naayos. Sorry, guys. Kumakain pa kami dito. So, okay. So, titimbangin muna natin. Ito. So, titimbangin natin. 8.06 grams. Bigat ng konti. Ulitin natin. Ilan dapat? Ulit. Ano mo, i-zero mo? 7.6 Naka-zero po yan. lang yan eh. 0.2 eh. Yan. Alright. 8.05. Medyo off. Kasi ano siya dapat 7.99. Yun ang... Okay, kuha pa na isang yung maliit na timbangan. Pakuha na sa patimbang. So, tingnan na rin natin dito sa ating micro lens. So, tingnan natin ito. Pwede masilip. Ito, alika rito. Dito ka sumilip. Huwag ka dyan. Meron tayong bago. Hindi mo na kailangan silipin. Hindi na natin. Paano ito pinapatakbo? Okay. Screen na. Ay, paano to? Teka. Doon
Rudy, pa-open doon. Rudy! Ito to. Okay? Open yung... So sir, dito Sir Angelo, tingnan natin. I don't Magulo pa see tong that. working area natin. Pupunta ako dyan. Halika, pasok muna kayo dito. So, syempre, tayo ay nag-invest na rin ng mga kagamitan. So, konti pa lang. Ito ang ating, ang tawag dito, Sir Arman? Microscope? Microscope. Pag sinabi mo kasi microscope, usually, yung mga, sa mga laboratory, no? Oh, ito na siya. So, i-clear natin siya. Paano ito, Rudy? Ito, Focus, sir, sa kabila. Sige, malaki. Kayo na kaya, Sir Arman, kayo magaling dito. Kayo na. Okay. Oh! Alright. So medyo may duda ba kayo sa coins? Hindi kasi it's supposed to be 7.89, no? 99. 7.9, hindi siya lalabas ng 8. Hindi ka dapat lumampas. Okay. So ngayon anong titingnan natin para malaman natin? So syempre kompleto na kami dito sa Piramid Pinoy ko yung Pawn gold. Stars. Yung details niya, lahat naman tama. Ang problema, Ayun, no? may mint more. Mukhang ano to. Mukhang restrike ito or recopy. Hindi. Baka rare to! Hindi. Dali, It's a pinakuha ko rin gold, yung bag. bullion. It's a bullion. Gold It's a pa rin bullion siya. market. Gold pa rin siya pero posibleng hindi 1911. Alam mo ba, ang 9011 gold coin ay isang 70% ginto na barya na kadalasang bahagi ng 10 dolyar, Indian head o 20 dolyar, Double Eagle series ng US Mint. Dinisenyo ni Augustus St. Gaudens, ito ay may mataas na halaga sa mga kolektor lalo na kung nasa magandang kondisyon. Ginawa ito sa mga mint ng Philadelphia, Denver at San Francisco. So dapat 1911. Mahal ba pag 1911? Hindi. Yung disenyo ng coin na ginaya dyan, it's a one sovereign. 1911. But the problem is, yung way niya, mas mabigat. Sa So, exact ng... ito ay parang Ito yung original, oh. Wala siyang ganyang mark. Yeah, mint mark yan ng nung gumawa niyan. Yung nag-mint niya. ay iba rin yung tenga. Tingnan mo yung tenga. Iba din yung tenga, iba rin yung eyes. Hindi, pwedeng upod na lang yan. Pwedeng upod? Pwedeng Pero pangit may- yung pagka-copy niya. Kung copy siya. Hindi nga, so malalaman nga natin kung copy or May pag-test kayo ng gold, ano? Pwede natin, yan, pag ganyan, mandatory na yan, i-test mo Oh, talaga i-test yung natin purity ng gold. Kasi, wala akong dalang pag-test ng gold dyan. Ito, itimbang natin dito sa kabila. Pwede kong padala. Alright? dapat Yun, matest natin. dapat matest mo yung purity. Kasi may mga nakita ako mga restrike na iba yung purity. Wala 8.05, 8.00. Hindi 22K. Kasi Maybe. 22K dapat eh. Yung Alright. purity Pero yan, posibleng hindi... Pero kasi hindi pa siya upod eh. Hindi siya upod eh. O nga, I mean, hindi siya upod para sabing iba yung detalye na naupod. Iba talaga yung detalye. Doon sa coins talaga. Na supposedly dapat. Tama ba? Oo. Kasi diba? kung upod siya, hindi ganyan Upod eh. siya, mas mababa pa dapat yung timbang niya sa Yes. 7.99 grams. Kasi naupod na. Ano yung mint mark na yan? Hindi ko alam, pero ngayon ko lang... So malapit na kukuha na po ba malapit yan? Tingnan mo, parang nakita na Ano pong letter nakalagay? Sa mint mark, anong letra? Parang Letter CC. M. Pero hindi ganyan yung, ano, M eh. So, talaga to. hindi ganyan yung original na, ano, Hindi ganyan yung... na sovereign. So, nakikita mo na malapitan? Okay, direct. So, yan. So, para sa mga viewers natin, meron na tayo para makita natin na malapitan ng ating mga coins. So, sir, halika dito, sir. So, yung owner ng Dapat coin. ginaganon mo na. So, ito po may mint mark. M. Melbourne. Melbourne. Oh, so ano masasabi niyo dito, Sir Angelo? Well, yung sovereign hindi ginawa sa Melbourne. Yung ganyang klase ng sovereign, South Africa. So, kung ginawa siya sa Melbourne, most probably confirmed restrike yan. Or Restrike. copy. Copy. Alright. Okay. So, ang galing lang ano natin, ang galing lang ating pan-testing. Oh. Okay, so, balik na tayo sa harapan, na-test na natin. So hindi rin tayo sure sa gold dito kung hindi natin itetest. Oh, yung Talaga. purity niya. Pwede Actually- naman yan,
Duda ko, bullion coins yan eh. Umorder na kasi ako ng gold tester yung nilalagay na natin siya binabaril. So medyo mahal yun, parating pa lang. Parang So, 400,000 bili ko yun. XRF. So, parating pa lang siya para kasi matitest na agad yung mga golds natin. Anong karat, di ba? Tapos kung solid pa siya, di ba? So, paano natin ito take ngayon? Mga expert. Ito, usapang expert tayo guys. So, ngayon lang tayo Every time na lang nagdadala ako ng acid. Oo, ito, wala ka dalang acid Meron ako, nandun sa shop. Pwede Ayun, natin, shop. pwede kukunin kung gusto nyo. Okay, pero what are we looking here? Ano ba ito? Well, Yung texture niya, gold. Gold of Oo, that's gold back nga. na Yung tsura niya, yung kulay niya, 22 din. Yung problema yung timba. oo. Yung timba mabigat. So, for a coin, it is not a coin. Kasi, very specific yung way ng coin eh. Tingin ko dyan, gold yun yan. So, pwede ko siyang bilhin as gold value. Pero i-risk mo nga yung purity kasi nga dahil Pero restrike siya, kailangan hindi natin alam for sure kung ano yung purity niya. Unlike sa coin na minted talaga, alam mo. Pero So, supposedly, pwede 22 karat to dapat. Mukhang 22. Supposed to. Hindi, pero yung coins niya talaga na 22 din. 22 karat yon, yung 7.99 gram. Pero Alright. ako, naka-encounter na rin ako ng mga ganito na copy siya, pero hindi 22 exactly. Nag-21K, gano'n. So, mas bumababa. Pwedeng mas mababa. Kasi nga copy. Posible. Kumbaga hindi natin siya officially released, kaya iba-iba siya. So, depende sa nag-copy, depende sa gumawa, di ba? Pero ang ganda ng detail, ah. Yung ganda, maganda. Totoo. So kung ano yan, kung kunyari Melbourne Mint nga siya, pwedeng gawin niyang true to the original, na gawin niyang 22K din. Pwede. Yan. Pero it's a risk nga, hindi natin alam unless matest natin. So, kung 8 point yan, Purity. magkano yan? Sa 8 point. kaso yung 8 purity ng grams. gold. Hindi ako updated sa pero palagay mo na siguro times Sa 6 22, kung each Mga 44. O, mga ganon. 44. Alright, maraming salamat mga expert. Thank you very much. Thank you po. Sige po. Thank you, sir. Okay, sir. Gold naman. Problema yung clarity. Magkano mo ito binibenta? 55. Kung susugalan ko to, magkano last price mo? Firm na po ako. Dapat, nagkamaling ako. Dapat tinasa ko ng 1. Tingnan ko nga. Okay. Pero kasi nga, kailangan pa natin matest talaga yung purity nito kasi nga, it's a strike coin, parang replica. So, siguro ako bibilin ko to. Kailangan ko na siyempre ng margin. Ano pa yung margin? Hindi, I mean margin, leeway. Kumbaga, kung ibibenta ko to, kung bibilin ko to ulit, kasi itong market coins binibenta to ulit eh. Ang problema nga lang dito, kung strike coin to, gold value, sa collector, hindi nila to gustuin eh. Kung totoong strike as per our expert. Siyempre, ang gusto nila yung legit. Siguro bibilin ko yan ng 40,000 pesos. Susugalan ko siya ng 40,000 pesos. Hindi ko pwedeng taasan ng konti. Panahong gera yan eh. Nung binili ko to halos 80 mil ang conversion niya sa peso. Ang taas. Kasi, tulad nga na sabi nila, naka-encounter na sila nito, 42. Magka-take risk ako para dito sa gold coin na to. 42. Ang layo, boss. Pang dadagdag ko sana sa sa puhunan sa business ko. Hanggang ngayon hanggang 42,000 lang. So, pag nagbago ang isip mo, balik ka dito, message mo ako ulit. Thank you po. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank you very much. Good sign. Thank you, Boss Toyo. Sayang hindi tayo nagkasundo sa deal. And salamat sa team, sa staff,
Napaka babait ninyo. Thank you for welcoming. Kita-kita tayo sa Palawan sa spearfishing competition. See you there.